Hello, hello, what's up sa inyo? Pag-usapan natin tong magaganap na rally sa September 21, 2025 dyan sa EDSA Shrine at Luneta. Merong magaganap po na rally. Bago lahat, at kung bago ka lang sa akin channel, please subscribe and hit the notification bell button para sa marami pang video. At pa-follow na rin po ang ating Facebook page at Solidong Taga Norte. Bago lahat, intro. Bakit malaki? Wait lang. Adjust natin guys. Wait. Yan. Ito guys, mag-reaction video tayo dito sa naganap nung last Friday na rally ng mga DDS, mga yung mga supporters ni former President Rodrigo Roa Duterte. Reaction na natin to. Si Kalbo, si Jeffrey. Wait lang, para magkalinian tayo. Wait pa. Inulit po ang ating sinasabi kanina mga kapatid na hindi tayo lang ito. Kagaya ng ibang mga grupo na tinatapunan ng puti, basura ang mga kapulisan. Sapagkat tayo ay naparito upang hindi labanan ang mga kapulisan kung hindi labanan ang korupsyon sa ating bansa. Hindi nga. Isa lang naman yung agenda nyo eh. Yung pababain yung yung magpinsan eh. Tapos iupo si Sarah. Sabay iupo. Tapos may magpipiling-piling na naman si Kiko Barsaga. Paano kung bumaba yung Pangulo? No? Pag bumaba yung Pangulo, mawala na rin. Mauna yung matatanggal kasi dyan yung speaker. So, may posibilidad. Siguro si Toby Tiongco. Pagka malas-malas, si Kiko Barsaga ang uupo. Si Kiko Barsaga ang iupo. O sige, sabihin na natin iupo. I-impeach ngayon si BBM. Sino ang uupo? Si Sara, syempre. Ano na nangyari sa Pilas? Pagka ganyan. Pilipinas, pugad na ng mga baliw. Presidente mo, si Sara, may sayad yung utak. Si Kiko, mukhang pinabayaan na yata ng magulang eh. Si Kiko si Kiko Barsaga. Tuloy natin. Yes, tama naman talaga yan. Sinasabi mo. Kailangan mapanagot yung mga politikong sangkot sa anuman lang flood control. Napangalanan kasi sila si Saldico, Martin Romualdez, Jinggoy, si Joel Villanueva. Marami pang mga congressman may mga konselor, may ewan ko kung governor si Arjo Atayde o congressman. Yan, napangalanan sila. Hindi pwede na dumating ang December na mag-celebrate ang mga congressman, anak ng congressman at ang mga politiko na ang gagamitin nilang pera sa kanilang Christmas, sa kanilang party, sa kanilang... Paano kaya bayad nila dito sa natin?
tungaw na to. Binara ko na to sa sa TikTok eh. Hindi daw nakakuha ng kontrata. Ay sabi na ban daw ang mga diskaya nung panahon ni Digong. Pinakitaan ko na madaming resibo. Tameme eh. Hindi lang naman kasi iisa ang kumpanya ni ng mga diskaya. Shampoo yan. St. Timothy, St. Gerard, Alpha and Omega. Ang alam ko ang Alpha and Omega yata yung na ban, na blacklist. 1 year nga lang. Blacklist ba yun? Hindi blacklist yun. Suspension lang yun. Wala ka ng past administration. Tapos ito, sportada pa nila ng sporta. Bakit hindi kayo nag-ingay nung panahon ng tatay nyo? Siguro kung itong mga to nag-ingay nung panahon ni PRRD, malamang sa malamang buto na tong mga to eh. Ibinaon na yan sa lupa. Kasi nga pag may freedom of speech ka pag may freedom of speech sa past admin na sila yung mababatikos mo, anting ka. Pag sila yung sinagasaan mo, patay ka. Pag Pilipino, todas. Pagka Chinese, laya. Si Peter Lim. Pinagtatawanan na lang kayo ngayon. Pag Chinese talaga, yan, absuelto. Pag Pilipino, todas. Tuloy natin. Hindi pwede na matapos ang administrasyon ito na hindi may pakulong si Martin Romualdez at Itay. Oh, bobo. Hearsay. Hearsay yung napakinggan mo sa Diskaya. Naniniwala ka doon? Kung naniniwala ka doon sa sinabi ng Diskaya sa Senado, hindi dapat paniwalaan mo yung sinabi din ng Diskaya sa Congress. Yan eh. Wala. Totoy. Parehas lang tayong Totoy. Pero mas may utak pa yata ako sa'yo eh. Isiyan mo lang. Masyado kang gigil na gigil eh. Pag nakaupo ba si Sarah, magkakaroon ka ng pwesto? Kilala ka pa ba niyan? Tanga, hindi na. Baka sa dami mong nalalaman, tutudasin ka na. Saka ito, si Kalbo. Wala nang hatak yung pagrarally nyo. Kala ka ba 32 millions kayo? Nyari. Wala nang hatak yan. Sa online lang kayo marami. Mga troll. Kada isang tao, 12 account. Kung marami talaga kayo, dapat dami sa suporta dyan, oh. Ilan na nga lang kayo, puro vlogger pa. Yung mga panigurado, walang internet sa bahay, eh. Hindi nila alam ang tunay na katotohanan. Sisilaw sila sa yung pinaglalaban lang talaga nila dyan, yung war on drugs. Si former president na mismo ang nagsabi, ang war on drugs is failure. Wala kayo sa akin, putang ina nyo. Tuloy natin. Kami mo nananawagan ni Sir President Bongbong Marcos. Ano bang klaseng investigasyon ang kailangan ninyo? Yes. Ano bang
pinuputok ng butsi mo. Pati kayong Greco Belheca. Yung PACC. Ano ba naimbestigahan yan? Parang wala naman. Yung sa Parmalee, ba't di nyo pinaimbestigahan? Sapagkat kinonsinti pa mismo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Parmalee. Huwag na kayong pumunta dyan sa putang inang hiring-hiring na yan. Kinonsinti pa. Dapat iniimbestigahan yun eh. Dahil ang daming overpriced. Yung PPE overpriced. Yung face mask overpriced. Magkano face shield dati? 15. Na tumaas ng 45 pesos kada isa. Hindi ba? Tama ba yun? 45 tapos yung pesos magkano? 3.5. Aldo. Sinabi na ng Vizcaya family, hindi ba sinabi na ni Congressman Tosmi na sangkot sa pagnanakaw si Danlimo pati si Martin Romualdez? O, di nga, oo nga, naniwala ka doon. Si dapat maniwala ka rin yung sinabi nila sa Congress nung Vizcaya. Maliwanag ba yun? Hindi. Kung hindi ka naniniwala doon, abay bias ka. Parehas lang, dapat parehas. Lahat naman dadaan sa investigasyon eh. Bababa, ang alam ko talaga dyan, bababa muna yan si Martin Romualdez as speaker. Parang ginawa ni Chis Escudero. Kasi ang pagkakaalam ko sa rules ng Senate, bawal maging Senate President ang isang senador kapag ito ay may mga aligasyon. Tulad ng 30 million na donation na pag yun sa Omnibus Election Code. Tuloy natin to. Anong investigasyon ba ang kailangan? Ang taong bayan, hindi naniniwala Bongbong Marcos na may patutunguhan at may So, ibig sabihin yan, yung kay Marcoleta pa lang, wala na. Apply na pala sa inyo yun. Ayun, pinalitan na si Marcoleta. Ano pa bang gusto nyo? Ang dami nyong ngal-ngal, ang dami nyong reklamo. Baka nga 45 pesos lang yung tax nyo dyan every month. Subukan ko yan ha. Totoo yan, 45 pesos per month. Naging tax ko yan dati dyan sa Pilipinas. Nasa Pure Gold pa ako niyan. Paano maniniwala ang taong bayan na may mapupuntahan ng investigasyon ito kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nakawang sa gobyerno? Sino ba? Sino ba? Tinutukoy mo nag-iimbestiga? Si Redon? Si Marcoleta? Si Jinggoy. Para pinapatamaan mo mga ano niya eh. Yung mga sinusuporta niyo, yung mga iniidolo niyo eh. Wag. Masasaktan sila. Baka kayo lang din yung mag-aaway, magpatayan pa kayo. Kaya ang taong bayan, Mr. President, patigil na pagpagsalita ng palakso na si Mayor Castro, kung ikaw ay sinungaling, wag mong inamay ang taong Pilipino. Ulul! Eto? Aniniwalaan niyo tong kalbong to? Eto? Aniniwalaan niyo to? Mag-isip-isip kayo. Si Jeffrey Celis, dating NPA yan.
to? Hindi ko nga kilala. Sino ba to? Kumag na to. Pinuntahan ng mga kasama namin yung rally nyo. Nilalangaw kayo. May amoy luga pa nga daw. Oh. Kung kasama namin na nandiyan dyan, na pumunta, social din ha. Social din kayo ha. Gold Deluxe Mamon. Sana all. Inutusan ko ngayon kasama namin dyan. Kumuha ka, maanim. Ubusan mo na lang. Isa lang. Ganda ng sponsor ha. Gold Deluxe. Dati akala ko ba boycott? Putra guys. Di ba nagkaroon din kayo ng issue dyan? Bakit kayo bumili? Pinoy mo! Saan ba na nagaling ang pektos lipat sa kumanan ng Pangulo Bongbong Marcos? Kataranta doon ito. Grabe, lala mo. Siguro ano to? 20 mil. Sa amin naman, nasabihan nyo kaming 7K per month. Putang ina, bato ko pa sa gobyerno yung 7K. Lalaki na sinasahod ko dito. 3 digit ako, boy. Nung sinabi na sa kanyang soda na mahigit 5 Ay, 3 digit? 6 digit. 6 digit ako, boy. Hindi ko kailangan yung 70 na yan. Hindi ako kumikita dito sa YouTube ko. Pero malaki yung sinasahod ko. Kailanganin ko pa yung 70 na bato ko pa yun sa gobyerno Ang gagawin ko dyan, pamunas ng puwet. Mag-aakusa na nga lang kayo, di nyo na lang nilakihan para hindi halata. Putrages. libot limang ang blood control project na natapos. Yan po ay sinabi ni BBM. Ngunit ang kanunang taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang 5,500 na project control dito sa bansa? Okay. Naipakita ko na yan anong last na upload ko. At least kami may naipapakita. Yung 13,000 flood mitigation project ng past administration. May nakita ba kayo? Kung meron naman talaga yun, di sana hindi ganyan ka grabe yung baha dyan sa Pilipinas. Ano yun? Pagtapos ng termino ni pagtapos yung termino ni former President Digong, kusang nawawala yung flood control. Removable. By 6 months lang pala ang flood control ni former President. Naglalaho pagtapos ng termino. Kung meron naman, kung totoo naman talaga yung flood control na yan, hindi ganyan kalala yung pinsala dyan sa Pilipinas, yung baha. Tatandaan nyo ba yung sa may Bicol? Di ba binaha din yun bago pa kay BBM? Noong panahon ni Digong. Nasan yung flood control dun? Hanggang ngayon, baha pa rin dun. Sagot. Comment down below. Hindi kami maniniwala sa mga kritiko at hindi kami maging sunod-sunuran. Ano yung ginagawa mo? Hindi ka halata. Hindi halata. Ito, nakakain ka na naman yata ng tayo ni Sarah Sarah, meow. Meow. Sa mga
congressman na walang ginawa kung hindi kainin. Umay na yan, mga kababayan, umay na yan. Dito na tayo sa kay Kyle siguro. Kay Jeffrey. Kasi idolo ko to, matagal na eh. Dating NPA na nagbalik loob sa gobyerno. Hindi ka na nga NPA pero tulisan ka pa rin sa paningin namin. Tulisan! Okay. Maganda daw tayo ng bayan ko. Ang iba tinatawag nila, ibon ng medalya ng lahat. Pero ang tawag niya, bayan ko. Start tayo sa prison. May sarap mabuhay. Kumanta na yung mga kulto. Ano yung mga kulto? May na sila yung parang orasyon. Ayusin na namin. At dahil hindi naman may kupon na napapaos. Kasi kaya rin, pati recording napaos nila. Okay. At may kalayaan. Laban para sa bayan. Laban kontra korupsyon. Laban kontra korupsyon. Bago sa isa. Ano ba talaga pinaglalaban nyo? Lalabanan nyo yung korupsyon? Para i-resignin nyo yung Pangulo? Yung Pangulo yung nagbunyag ng mga anomalya flood control. Ano ba talaga utak nyo? Nasa talampakan? Ganyan na ba yung mga ng Bisaya? Ganyan na ba utak nyo? Bisaya din naman ako. No, isa man kayo. Paghilom lagi. Inaaraw-araw nyo na kasi yung tanglad kakakain kaya yan. Yung utak nyo nagiging sabaw. Wala na, tapos na yun guys. Kaya ako nakikita ko naman Ano talaga, kay Eric, tigilan mo na yan. Yun lang ang papaya kasi. Wala kang hatak. Iilan lang yan, no? Wala pa kayo 1,000. Wala pang 500 yan. Hindi ka man lang naka 1% sa 32 million nyo. Tigil nyo na yan. Gutom na sila. Wala ka pang naipakain yata. Nangyari. Dakawin natin itong kabilang panig naman. Ito. Malaban! Ang tao! Ang bayan! Hoy! Ano to? Dilawan siguro to. Mga akbayan, Gabriela, anak Kawis, anak bayan. Ay. NPA din to eh. NPA leftist? Leftist ba yan? Mga makakaliwa. Okay nga nyo. Alam nyo, yung pinaglalaban nyo,
Kalaban din namin. Bakit niyo sinasala ang Marcos? Imbis na sana tulungan namin kayo dyan eh. Kaya nyo ba? Kaya nyo ba? Ang tagal nyo nang naipaka dyan. Laman na kayo ng kalsada. Napatunayan na ba? Imbis na sasamahan na tutulungan namin kayo dyan. Makikisa kami sa sigaw nyo. Eh bakit yung dinadami presidente namin? Loyalista kami. Bakit nga ba? Bakit nga ba kami sasama? Yung mga tarantadong to. Wala na din to. Itiin sa kasalanan ang mga kontraktor. Ngunit, malinaw po sa mga kabataan, hindi dapat magtapos sa mga kontraktor ang pananagutan. Dapat managot ang mga kongresista. Alam nyo guys, etong mga nagrarally na itong mga anak bayan, KKK, Gabriela, yan, mga kabataan party list, matatalino yan mga yan. Ano yan, karamihan sa kanila, student ng UP. Matatalino sana sila, pero nasa mali. Ano ko nasabing mati? Sino ba sinusuporta nila? Mga dilawan, di ba? Basta yan. Gusto nyo ba maging komunista yung bansa natin? Tulad ng China, North Korea. Limitado ang access sa internet. Sa North Korea, mag-share ka lang ng video na sabi mo ng galing Europe na video, patay ka. Todas ka. Sa China, Facebook. TikTok, meron. Dapat managot ang mga mambabatas. Dapat managot. Ito congressman to eh, alam ko eh. Representative. Kaso, okay sana siya eh. Kaso, tungaw din pala. Dati yan. Si Marcos Jr. ang magnanakaw Wala kayo napapatunayan. Kahit Supreme Court. Calma boy. No. Don't do that. Don't say that. Chief, si Marcos Jr. na nag-aproba ng budget para sa korupsyon. Sino ba ang nag-insert? Hindi naman kasi lahat yun mababasa ng Pangulo. Meron at merong yung hindi niya mababasa, yung malalagpasan, meron at meron yun. Ang sisihin mo yung nag-insert. Di ba may binito siya na 195 yata yun, billion na pondo? Di mo nabalitaan yun. Rally pa. Sige, rally pa. Di malaki na noo mo. Kikimpi ka dyan. Mo, pawis ka na, gutom ka pa. Nangamoy luga ka pa. Kung ako sa inyo mga putang ina nyo, magsiuwi na lang ako. Imbis na tinutulungan sana namin yung parke baka nyo dyan eh. Willing kami dyan. Ang ganda na ipinaglalaban nyo, pero kung idamay nyo Pangulo namin, pass. Kaya tayo magsisiraan. Natatalino din mga dilawan eh. Alam nila yan. Gamay na gamay nila ang konstitusyon ng Pilipinas. Balitaan nyo ba yung vlogger na si Kristan? Shoutout kay Kristan. At saka yung debate nila ni Libayan eh.
Sa akin, tingin ko lang talaga, panalo si Kristan dun. Sunog na sunog si Libayan dun. Panoorin nyo na lang sa channel nilang dalawa. Gayon din ang kasabwat niya, ang kapwa niya magnanakaw na si Sara Duterte. Magkaway nga ni... Kaya, ang panawagan po, bigyan ninyo kami ng espasyo dahil karapatan namin ang magprotesta. Ama ka na bakla. Okay to, yung mga ganito. Yan, Villanueva, si Bak Party List, si Bakin. Wasan ng disgrasya. Si Bakin ng Diskaya. Alright, very good. That's right. Ano pa, Maki, baka huwag matakot. Pondo sa edukasyon, hindi sa korupsyon. Tama naman, mga pinaglalaban nila. Pero ito, ano ba to? Ito? Sa amin mga loyalista yan. That big no. No way. Buti pa kayo, may alam. Yung Supreme Court, walang napatunayan. Tragis kayo. Ang tagal ng aligasyon yan, yung 20 billion na sa yung state tax ng mga Marcoses. Ang nangyari sa Supreme Court? Nga, wala. 40 years na. 4 na dekada na, ilang pangulo nang dumaan dyan, hindi man lang nasingil. Oh, napatunayan? Buti kayo, may napatunayan kayo. Wala, lupopo pa nga kahit kamo. 10 yata yun, 20. Tapos naging 200 may get, 200 billion. Wow, tindi. Tapos yung ill-gotten wealth, kinurakot daw ni Apo. Eh di wow, kinurakot niya mas malaki pa yung pera niya sa budget ng bansa. Weird. Kasi madami kasing sinunog ng mga ebidensya nung panahon ni Cory. Sa UP, pinagsusunog yan. Mga matatanda na kwento sa amin yan. Mga matatanda rin kami kasamahan dyan sa may sa TikTok. Naabutan nila si Marcos Sr. Niloko nyo kami, hindi naman pala yung yung nagpawala sa kanya. Amerika lang din yung sa kanya, nag-tridor dahil sa Asian dollar. Tama ka na. Patuloy na natin yung topic na yan, guys, no? Sa mga rally-rally na yan. Payo ko lang sa mga pupunta sa September 21. Hanggat maaari. Kung pupunta man kayo, walang kulay, di ba? Huwag kayong gagawa ng gulo. Sigaw nyo lang. Magsisigaw lang kayo. Huwag kayong mananakit. Huwag nyong babatuin yung mga pulis. Huwag kayong makipagrambulan. Huwag kayong makipagganuhan dyan. Ingat lang talaga, ingat. Kasi merong mag-hostage dyan talaga sa nyo. Sa September 21 sa rally ninyo. Merong mag-uudyok dyan. Ang Pilipino, kayang bayaran ng pera. Tandaan nyo yan. Mag-uudyok lang dyan. Dire-diretso na yan. Madami ding mga DDS. Napangarap nila matulad tayo sa Nepal, Indonesia. Di ba nila alam na malaki yung kaakibat nun? Mawawalang presidente. Mawawala ang mga nag-invest sa bansa. Matatakot na yan, naalis yan. Siyempre. Mawawala ang pangatlo, mawawalang ang mga trabahador. Madaming mawawalan ng trabaho. Pang-apat. Hindi balance, hindi na aangat ang Pilipinas. Kasi, wala na, sira-sira na yung mga establishment, pagmamayari ng mga gobyerno.
Yan, sabihin naman natin Malacanang. Kasi may nakita akong post eh. Sunog yung Malacanang eh. Nasunog yung Malacanang sa may post nila. Picture lang naman siya. Parang yung inedit. Sunog ng Malacanang. Gusto nyo? Isipin nyo. Gugustuhin nyo ba? Lumiit ang value ng pera natin. Tumaas. Itong masaklap dyan. Tataas lahat ng bilihin. Sige. Mag people power kayo or power looting. Mag-loot kayo na mag-loot. Eh hanggang saan lang yung ilulot nyo dyan? 60 years. Eh kung wala ng gobyerno ng Pilipinas, ang masaklap dyan, tataas ang bilihin, tataas ang bigas, tataas lahat. Lahat, tataas yan. Gasolina, tataas yan. Kuryente. Mag-domino effect yan. Magsisimula sa gasolina, sa kuryente, agrikultura, lahat. Tataas yan. Gugustuhin mo ba yan? Isipin mo kinabukasan ng anak mo. Subukan mo. Subukan mo magulo. Kaya sa inyo pupunta dyan sa September 21 sa Luneta, secured nyo na i-secured nyo yung rally ninyo na walang makakapasok na makakaliwa. Kasi meron at merong pupunta dyan. Meron at merong bababa ng bundok. Hindi nga malabo mangyari. Magulat ka na lang. Andiyan dyan na yung maisog. Yung maisog, mahilig mag-udyok yan. Mga mayayabang yan. Mga walang napatunayan. Hindi naman yung sa Canada. Ayun, disgrasya sila. Hindi maganda yung wawasakin niya yung gobyerno natin. Pagpunta mo dun sa Luneta, makakita ka ng malaking flag. Nakalagay, bring him home. Puta ragis. Pag ako ganun, di na ako tutuloy eh. Gagawin ka dyan. Pagpapanagot sa korap ang pupuntahan mo, hindi pagpapauwi ng korap. Oh my God. So, hanggang dito na lang guys. Yun lang ang masasabi ko. Ingat lang kayo sa rally ninyo dyan sa Pilipinas. Dahil at merong mga hostage dyan sa hindi naman totally hostage na tao. I-hostage nila yung nyo, rally nyo. Yung para uudyukan nila. So, may mangunguna dyan na mambabato, ganyan. Meron yan. Total naman ako yan. Wala naman siguro ang pasok nun. Nanonood ako nyan. Suporta din ako nyan. Naka-ready na nga ako. Nagkatasan ko kayo. So, paano guys? Hanggang dito na lang. Maraming salamat. Mag-ingat kayo palagi dyan sa kung saan man kayo naroon. Lalo na sa mga OFW na kagaya ko. Ingat-ingat kayo. Kung gusto nyo magpa-shoutout, mag-comment lang kayo sa baba. At shoutout natin kayo. Shoutout na po kayo sa next video. Hanggang dito na lang at maraming salamat. And goodbye. Subscribe na rin, syempre. Huwag nyo kakalimutan subscribe. Kawawa naman tayo, 65 subscriber lang tayo.